What's up guys? What's up? Slime Gaming. Nanonood kasi si mama nung mga recording ko. Nakikita niya lagi ako nakasalamin. So, huwag muna tayo magsasalamin ngayon, no? Tsaka ano pa nga ba? Tulisan tayo guys, tulisan. Red boys, tulisan. Ano ba bang ginagawa ng mga ganyan, no? Gang. Game, tungkol tong video na to is para sa clanmates ko, no? Sa mga clanmates ko dyan. Napansin ko, ayon sa aking pagmamasid, talagang merong mga newbie, no? Newbie, tsaka yung mga returnee sa game, mga naglaro sa global tapos matagal nang huminto tapos gusto ulit maglaro, no? Kasi maganda naman talaga yung Mirror 4 guys, alam niyo naman yun. So bumalik sila, may mga nakakalimutang bagay, may mga nakakaligtaan. Gawin natin tong recording na to, mas pinaiksi, mas mabisa. So unang-una, yung donation. So pinakita ko sa recording before, itong last week, nag-clan challenge kami. Anyari natalo kami, no? Sisiwan na lang yun pero natalo pa kami kasi konti rin yung member and nagkaroon ng update, sobrang tagal ng patch. And so ngayon, approaching second week ng clan. Ngayon pa lang magiging official yung clan kasi ngayon pa lang nagka-member. Ngayon pa lang event ng weekends sa clan challenge tsaka expedition. So second week na kami. Second week pa lang kami, samantalang yung game 1 month na. Yes, 1 month na yung Rouge guys. C9. Ano nga ba yung sinasabi ko na diferensya, no? Para sa mga newbie rin to. Guys, yung donation dito, compare nyo sa global, sa clan donation. Ano yun, yung clan donation, araw-araw nyo gagawin yan. Kada reset ng 12 AM. So, pag magdo-donate ka, dito guys, ang copper, 100,000 copper. Sa global, ang daily donation, every reset, is 10K, no? Hindi ako nagkakamali. Then sa DS, 5,000 sa global. Dito, 10,000 yung araw-araw nyo i-donate. Energy sa global 5K din, dito 10,000 energy. So yun yung diferensya. So malaki, mabilis yung ipon. Sa other side, yung mga wala pang ideya sa nangyayari ba't ang laki, nararamdaman nila yung bawas ng dark steel tsaka energy sa kanila kasi ginagamit nila yun sa progress nila. So naguguluhan sila kung saan nila ibibigay yung DS tsaka energy, saan nila ilalagay, sa clan ba o para sa sarili nila. Guys, sa clan muna, ano ba naman kayo? O ito, gawa tayong video saan kukuha ng DS yung mga mabisang ipunan. So syempre, ang hindi nila napapansin madalas guys, sa pagpapalevel nyo, nakakakuha kayo ng reward ng DS. May DS yung pagpapalevel nyo, level achievement. And yung next is yung syempre sa portal, yung mga shards. Itong mga shards na to, hindi nyo baka tinatapon nyo, baka sinisell nyo guys. Pwede nyo exchange yan, either energy, dark steel, or glittering. No, madami-dami na yan. Pag matagal kayo matulog sa portal, sa MS, madami-dami na yan. Nakukuha yung mga yan mostly sa mga unique monster. So when we say unique monster, each floor may unique monster. Yung mga malalaki guys, yung yung parang mga mini boss, yun yung may mga sure na drop. So kung gusto niyo mag-ipon, maglure kayo, umikot kayo sa buong MS, patayin nyo lahat na makita nyong unique. So ganun mag-farm nun. Mas marami kayo makukuha ng resources sa merchant. Okay? So, akit ako ng MS. So, papakita ko sa inyo na. Actual. Kita tayo. MS3 ang pinaka maganda sa akin. Araw, Sunday.
So dito siya nakukuha sa merchant. Dito. Yan. Ito glittering eh. So wala pang epic, wala pa akong farm ng epic. Ayun oh, dark steel. Copper, sorry. Energy. Pati dito. Ilan yan? 77? Dami yan. Kala nyo ba? So kuhain natin tong uncommon. Dark steel box. 77 pieces. Ilang ka? 300k. So ano pa yung pinoproblema nyo sa donation? Baka nakakalimutan nyo tong mga resources na to. Guys, importante yung sa clan donation kasi kaya di na magtatagal. Marami na tayong runs. Kukulangin tayo sa DS. So dapat hindi tayo nagbiminti sa donation. So yan yun guys, no? And ang pinaka the best na diskarte kung siguro around 50 ka or 60 papuntang 80 or papuntang 100, tumambay kayo ng Magic Stone. Sinubukang magmahal ngunit di ako marunong. Buti may marijuana, siya lang ang aking katulong. Now it's fuck love pag in Ingles. Wala na akong mamahalin pag-ibig less. Bitch na ang lahat ayon sa aking mata. Di pwedeng ilagay sa loob aking gata. Hanapin natin yung Magic Stone Chamber. Kailangan natin mapuntahan yun. Kaya ako hinahanap kasi guys, i-take advantage natin yung yung bilis ng burner dito. So dito ganito pwede na ako. Tambay nga ako dito pero dito tayo sa dulo. Tatayo lang ako eh. Mamaya na ako maglulor. Ito yung mga unique monster yung mga malalaki. Yan. Yung mga unique monster guys. Siyempre, simula na ng araw, kailangan na natin mag legendary pots. So bakit nga ba dito sa Magic Stone? Tignan mo 15 pieces kung makikita nyo dito sa right side, sa lower right. 15 pieces na combine ng rare. Meron na kayong isang epic, instant epic. Sa global 25 yan. So akala nyo konti lang yung diferensya, madami yun. Maliban sa mabagal yung drop rate dun. 25 times pa kayo magko-combine bago kayo magka-epic burner. Then syempre yung last, yung legendary. Kung yung sa rare to magkaroon kayo ng epic burner, dito ang legendary mystic burner 20 times lang. So ako malapit na ako. Tatlong combine na lang ng epic. So mabilis na lang yan. Kahit ngayong gabi kaya kong farming yan dito mamaya may burner na ako kung suswertein sa combine So ganun abilis yun kasi kung sa global yan, di ko nagkakamali, 25 yan, 25. So madami pa matagal yun, kala nyo ba? Style kotse tsaka chikas. So sa mga tropa ko sa clan guys, ayun na yung mga resources. Mag-farm kayo sa Magic Stone para tumaas yung PS nyo. And isa pa guys, magpa-level kayo. Ang tulisan guys, hindi to alt clan, hindi to mining clan, hindi to clan ng mga minero. Progressive clan tayo, extension tayo. So magpapalakas tayo. Sikapin nyo yung mapunta kayo ng level 80. Kasi nga, sinabi ko nga, sa level 80, ma-access nyo yung market. So mapagbenta kayo. Magkakaroon kayo ng gold, hindi na kayo problema sa resources nyo, no? Ganun yun. Sa mga beatbox, tapos bukas kunin natin yung stock ng re-up. Astig ng mga rapper. Oh shit, self-made hustler, pera own sweat. And yet, all chicks wanna hala. Dati akong linilipit. Hindi ako papayag na ngayong darating na second week ng event ng clan, hindi pa rin natin makukuha yung CC1. Pag di pa rin natin nakuha yan, ako, ewan ko na lang talaga sa inyo. Paluin ko kayo Sapot-saputin ko kayo, pag dikit-dikitin ko kayo Hindi, joke lang. Tulungan tayo guys, progress, level 80 sa awa ng Diyos. So last part, open up na natin yung regarding sa ghost trading. Ano yung ghost trading? Before sa global, yung ghost trading, may mga sabi-sabi na nababan daw yung mga player dahil sa ginagawa nila.
Hindi ko alam kung nangyari ba talaga may naban kasi sa tagal namin sa global, puro kami ghost trading, hindi naman kami nababan, no? So ang pagkakaintindi ko sa ghost trading guys, ito yung way na pagpalitan ng item or ng gold, pasahan ng gold ng mga player, no? Kung sa run online yung best example sa akin kasi yun talaga yung nilaro ko dati. Literal na trade ng dalawang karakter na magdidikit tapos may icon na magde-trade kayo. Talagang harapan yung palitan nyo ng item. Dito hindi, sa market guys, no? Ghost trading, pinaka-example niyan. Mabilis lang to. Halimbawa, bibili ka ng gold. Selling ng gold yung tropa, 1.5k daw. 1k gold, 60 pesos. Yun yung rating dito. So, pag nag-deal kayo sa market, ikaw yung bibili ng gold, ikaw yung magre-register ng item na halagang kung magkano yung pinag-usapan nyo. Tapos ipapaalam mo sa kanya kung ano yung item na niregister mo. So, pag nalaman niya na, bibili niya yun. Yun, makukuha mo na yung gold. So, ganun yung ghost trading. Hindi ko alam kung totoo bang may naban dito. Pero ito yung pinaka-legal way na alam namin as a player pagdating sa palitan na. So, kung manghihingi ka lang, ako ay walang piso. Shesta lang, tapos balik sa... Pwede nyo gawin yan. Pag may minero kayo na puro mina lang tapos nagbibenta ng item, nag-iipon ng gold. Ganun kumuha ng gold sa isa nyo pang karakter, no? Depende how you use it. To join sa enterprise meeting parang... So, ganun dumiskarte, no? Yung may mga PC dyan, lamang na kayo kasi makapag-dual login kayo. Kung yung phone nyo naman, yung cellphone nyo, kaya magbukas ng dalawang client, swerte nyo na rin dun. Tulog, kumalma at lumutang. Kumalma at lumutang. Kumalma at lumutang. So, doon ka naiiwanan yan. Kayo nang bahala, dumiskarte dyan. Explore nyo na lang, no? Andyan naman yung game. Di naman tatakbuhin sa harapan nyo. Explore nyo na lang. So, sinasabi ko sa inyo, sa mga taga-tulisan, guys. Progress tayo. Ako, ayoko talaga mag-kick ng member. Kasi mabilis ako ma-attach, eh. Alam mo yun? Mga tropa natin na yan. Kaso pag andyan na yung mga management, sundin natin yung rules. By the rules, guys. By the rules. Ang F2P may progress yan. I-utilize nyo lang yung mga resources nyo. Magsipag lang din kayo. Madali lang naman. Di naman ganun kalaking oras pa yung kinakain. Para umikot yung good karma, no? Palitan at bigayan. Sa idilaw, hanggat ang aking crew may mga hawak na passport. Samsonite dala at hindi na naka-jansport. Masakit sa inggit, ramdam mo potong nun. Bugi man dadaan sa inyo, tignan mo auto nun. Bago ka matulog, kumalma at lumutang. Kumalma at lumutang. Kumalma at lumutang. So, I think that's it. Mag-farm kayo sa Magic Stone. Mag-exchange kayo ng shards para makompleto yung donation nyo dailies. Magpa-level kayo. Gawin nyo yung mga mystery. Hindi kayo mahirapan. Nasa harap nyo na lahat ng kailangan nyo, guys, no? So, maraming salamat. And please like and follow. Thank you. Skr! Kumalma